Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang ilan ngang maaaring pagkakamali sa Naruto series. So kahit nasabi na natin na almost perfect na ang Naruto series, yung kwento ay napakaganda, syempre hindi pa rin natin maiiwasan yung mga error dito. Kasi syempre kahit hindi ako ang gumagawa ng ganito, alam ko na nakakapagod din ang ganong trabaho. Mantakin nyo naman guys sa dami ng dinodrawing nila, diba? Hindi na yan nakakatulog ng 8 hours. Kung hindi man ako nagkakamali guys, no, yung author nga ng One Piece na si Ichiro Oda, 5 hours lang ang tulog nun. Ako nga, 8 hours pa yung tulog talagang nalulutang pa ako. So ito nga guys, ang 10 ngang maaaring pagkakamali sa Naruto series. So syempre mag-uumpisa tayo sa number 10. So ang ika-10 nga ay ang cover nga sa mata nitong si Toroni, yung parang pinakamas niya. Si Toroni ay isang miyembro ng Aburame Clan. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Aburame Clan ay may takip nga sa kanilang mga mata. At sa previous video ko ay nagbigay nga ako ng ilang mga teorya kung bakit nga ba may takip ang kanilang mga mata. And speaking of Aburame Clan, itong si Toroni, ayon kay Kishimoto, si Toroni ay inspired nga sa mga American superheroes kung saan ito ay nakasuot ng dark mask na mayroong puting cover sa pinakamata nito. Katulad nga nung nasa picture. Pero kung matatandaan guys, no, during first appearance nitong si Toroni, makikita na hindi nga nakakover ang kanyang mata, na dapat sana ay nakatakip ito. Based na rin ito sa pagkakadesign ni Kishimoto sa kanya. Pero sa mga collected volumes naman ng Naruto, ang mask ni Toroni ay nakorek naman. Number 9, ang forehead protector ni Hidan. Once again, hindi nga din lingid sa ating kaalaman ang importansya ng forehead protector na ito sa bawat ninja at bawat village ng Naruto series, kung saan ito ay ang kanilang nagsisilbing pagkakakilanlan kung saan sila nanggaling. Hindi may pagkakailang marami-rami rin ang uri ng design ng forehead protector. At ito nga guys, ang forehead protector ni Hidan ay may guhit-guhit ito kung saan ito ay sumisimbolo sa Yugakure. Pero ito nga guys, sa chapter 323 ng Naruto manga series, mapapansin na isa nga sa mga scene dito na si Hidan nga ay nakasuot ng forehead protector ng Konoha. Katulad nga ng sinabi ko guys, sa dami ng forehead protector, talagang medyo malilito nga ang author nito or medyo magkakamali siya. At sa chapter na yan guys, ilang Konoha ninja rin ang kalaban nila, meaning maaring hindi napansin ni Kishimoto na symbol pala ng Konoha ang nadodrawing niya sa forehead protector ni Hidan instead of Yugakure. Number 8, ang mata ni Uchiha Itachi. So si Uchiha Itachi ay isa nga sa pinakamalakas at pinakamagaling na ninja. Bukod nga dyan, kilala din siya sa paggamit nga ng Mangekyo Sharingan. Kung matatandaan guys, no, noong naglaban si Sasuke at si Itachi kung saan ay halos lahat nga ng lakas nila ay nagamit na nila. Kung mapapansin dito, sa buong laban ay Mangekyo Sharingan nga ang gamit-gamit ni Itachi. At sa chapter 389 guys, no, ng Naruto, may isa nga sa scene or page ng chapter na ito na makikita na gumamit nga ng regular Sharingan itong si Itachi. Kahit makikita naman natin na lagi naman siyang gumagamit ng Mangekyo Sharingan. Number 7, ang forehead protector ni Pain. Katulad ng sinabi ko kanina, napaka-importante ng forehead protector sa bawat ninja ng Naruto series. Pero ito another mistake, kung saan sa chapter 420 nung naglaban si Pain at si Kakashi, makikita dito sa isang scene na imbis na Amigakure symbol ang nasa forehead protector ni Pain, ang Konoha symbol ang makikita dito. Number 6, ang braso ng Raikage. Naputol ang kaliwang braso ng Raikage noong naglaban sila ni Sasuke dahil sa Black Flames ng Amaterasu. Ngunit sa final page ng ika-560 chapter ng Naruto, kung saan ang mga Kage ay nakatayo, ito yung masasabi kong talagang nakaka-excite na scene guys sa Naruto. Makikita dito na ang left arm ng Raikage ay naroon pa rin. Number 5, ang forehead protector ni Itachi.
Makikita sa chapter 142 ng Naruto noong naglaban si Kakashi at si Itachi. May isang page doon kung saan makikita doon ang forehead protector ni Itachi na walang scratch o yung walang guhit sa gitna nito na sumisimbolo ng pagiging rogue ninja niya, at karaniwan ngang ganito ang forehead protector ng mga ninja na nakakabilang sa Akatsuki. Pero during that time guys, ang forehead protector ni Itachi ay walang scratch. Number 4, ang whiskers ni Naruto Uzumaki. Pinapaniwalaan na ang whiskers na ito ni Naruto ay ang symbol ng pagiging Jinchuriki niya ng Nine-Tailed Beast. At sa maraming scene ay hindi ito nawala. I mean, ito yung pinaka-trademark niya. Na kahit ngayon na nasa Boruto series na siya, ang whiskers na ito ay nakatatak pa rin kay Naruto. Pero ito nga guys, mukhang nakalimutan nga ni Kishimoto during chapter 33 ng Naruto. Nung papaalis na nga sila Naruto sa Land of Waves, makikita dito na nawala nga ang whiskers na ito ni Naruto. Number 3, ang peklat sa mata ni Kakashi. So nagkaroon ng peklat sa mata itong si Kakashi nung inimplantan nga siya ni Reed ng Sharingan ni Obito. Nangyari ito noong nadaganan nga ng bato si Obito. Hiniling ni Obito na ibigay na nga lang ang mata niya kay Kakashi. At ang sugat na natamo ni Kakashi noong naimplantan nga siya ng mata nitong si Obito ay nanatili na ngang peklat sa kanya. Ngunit during chapter 460 ng Naruto manga series, noong nakaharap nila Kakashi si Obito na inakala nga nilang si Madara Uchiha, mapapansin dito guys dalawang beses ko nakita ito I mean dalawang scene yun na himalangang nawala ang peklat na ito ni Kakashi na sana ay nandoon pa rin. Number 2, Minato Hokage Rock. Sa Hokage Rock nga na ito ay makikita or nakaukit nga dito ang bawat mukha ng mga naging Hokage ng Konoha. At sa chapter 599 ng Naruto kung saan ang batang Obito ay inaalala nga niya ang Hokage Monument o yung Hokage Rock, mapapansin na ang mukha ng ika-4 ay nakaukit na roon kahit hindi pa man siya Hokage that time. At sa Kakashi Gaiden storyline, dito nga kinumpirma nga this time ay hindi pa nga talagang Hokage itong si Minato. Pero bakit nakaukit na nga doon ang mukha nito? Pero ang pagkakamaling ito naman guys ay naitama naman sa collected volumes ng Naruto series. And last but not the least ay yung number 1, Tsunade Hokage Rock Mistake. So ang scene naman na ito guys ay hindi naman ito nakita sa manga series, bagkos ang pagkakamaling ito ay nakita sa anime series ng Naruto. At ito ay ang episode 451 ng Naruto. Noong inatake ng Nine-Tails ang Konoha or noong inatake ni Kurama ang Konoha. Diba that time ang kasalukuyang Hokage ay si Minato Namikaze at noong namatay siya ang pumalit naman sa kanya ay si Ikatlo. Pero sa episode 451 makikita rito na nakaukit na nga ang mukha ni Tsunade. This time hindi pa naman siya yung Hokage. So yan nga guys ang 10 maaaring pagkakamali sa Naruto series na marahil ay dala na rin ng pagod at pagkalito. Kung mapapansin guys ay ang majority ng mistake na ito ay tungkol sa forehead protector ng mga ninja. Ikaw ba naman kasi ang paulit-ulit na mag-drawing at napakaraming design ng forehead protector? Tapos kulang ka pa sa tulog, tignan ko lang kung hindi ka magkamali. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo or ano ang nakita nyong pagkakamali sa Naruto series? So i-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!